For today's video mga Marel, tara, luto tayo ng adobong atay balunan ng manok. Siyempre pagkainit ng kawali, maglalagay tayo ng konting mantika at ang gamit nating mantika ay yung Golden Fiesta, free cholesterol. Golden Fiesta, bekene men. Maglalagay na tayo ng ating igigisa na bawang. Halo-haloy lang natin ito hanggang sa lumabas yung aroma ng ating bawang. At kapag ganito na ang itsura ng ating bawang, ay pwede na natin ilagay ang sibuyas. Halo-haloyin din natin ito hanggang sa lumabas din ang aroma nito. At pagkatapos ay pwede na natin isunod ang luya. Pagdating sa luya, pinipit-pit ko lang ito at hindi ko binabalatan para hindi mawala ang sustansya nito. Halo-haloy lang natin ito hanggang sa lumabas yung aroma ng ating luya. At pagkatapos nito ay pwede na natin isunod yung ating atay balunan ng manok. Siguraduhin lang natin na nalinis ang maayos ang ating atay balunan bago natin ito lutuin. Kapag ako naglinis ng atay balunan ay hinugasan ko ito na mabuti sa may asin. Tapos tinatanggal ko na maayos yung mga taba-taba nito at lalo yung mga dilaw-dilaw na natitira dito. Kayo ba mga mare, sa paano parang ba kayo maglinis ng ating atay balunan? Maaari bang pakicomment ninyo sa aking comment section? Thank you! Pagkahalo ng mabuti ay takpan natin ito hanggang 5 minutes. Ayan, pwede na natin ilagay ang siling green. Isang piraso lang yan dahil nga malaki kaya hinati ko lang sa 2 piraso. Tapos pwede natin timplahan ng konting toyo. Dapat tansyahin lang natin ang paglalagay ng toyo. Baka mapaalat ito. Siyempre, dato puti lang ang gamit natin toyo o dato puti, bekene men. Tapos timplahan natin ng oyster sauce. Siyempre, ang gamit natin oyster sauce, sarsaya lang yan. O, diba? Sarsaya, bekene men. Timplahan na natin ng paminta, konting ginisa mix. Tapos lagyan lang natin ng konting asukal, dagdag pampasarap sa ating lutuin. Haluin lang natin ito ng konti at syempre ilagyan natin ng konting suka. Kahit anong brand ng suka ang pwede ninyong gamitin dito, depende na lang sa inyong gusto. Haluin lang natin ito ng konti at tapos takpan natin ulit ito ng 1 minute. At pagkatapos ng 1 minute ay patayin na natin agad yung apoy nito dahil baka ma-overcook masyado yung ating atay balunan. Mawawala kasi ang sustansya ng atay balunan kapag na-overcook ito dahil ang habol natin dito ay yung sustansya. Ayan mga mare, luto na yung ating adobong atay balunan ng manok. Alam nyo ba mga mare, sa totoo lang, first time ko magluto ng maraming sabaw na adobo. Kasi tuwing ako'y mag-aadobo, kulang na kulang sa mga anak kong sabaw. Kaya ngayon sigurado ako, sabaw pa lang, solve na sila.